Magandang gabi mga kapatid, ating pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ang mamumuno po sa ating misa ngayon ay si Reverend Father Benny Tuazon. Magsitayo po ang lahat. Ang korderong inialay ay marapat na paghandugan ng kadakila at dangal, pagkilala at pagpupugay, siyang haring walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa pagtatapos natin sa kasalukuyang taon ng liturhiya, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Kristo sa sanlibutan. Siya ay hinirang na hari sapagkat sa pamamagitan niya nagtagumpay ang buong sangkatauhan laban sa kasalanan at nakamit nito ang kaligtasan. Dumalangin tayo sa misang ito na makasapit tayo sa piling ng Diyos nating nasa langit kung saan siya ay naghahari magpakailanman. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan na iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito pinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay, palalakasin ang may hina, at babantayan ang malulusog at malalakas.
Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti't masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Aleluya, aleluya, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng poon natin. Paghahari kanyang angkin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong yon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako ay nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako ay isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako ay walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya ay walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo ay pasa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako ay nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako ay naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit, o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? Sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, pinagdiriwang natin ngayon ang pista ni Kristo bilang hari ng sanlibutan. At katulad ng sabi sa pauna, ngayon ang huling araw ng liturya, kalendaryo ng ating simbahan. Sa susunod na linggo, magsisimula muli tayo sa panahon ng Adbyento. At sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakikita dito ang isang hari na mapagmalasakit sa kanyang mga nasasakupan. At inilarawan dito ng Panginoong Hesus ano yung ating haharapin pagdating ng panahon. Ito'y nabanggit na sa mga nakaraang linggo.
na darating ang panahon na haharap tayo sa Diyos at magtutuos ng ating buhay. Ating ibabahagi sa Kanya paano natin ginugol ang ating buhay. At ang hari natin, ang ating Panginoong Kristo, ay magbibigay sa atin ng hatol base sa ating mga nagawang tulong sa kapwa. Kakaiba, no? Katulad din ng pagkakaintindi ng mga Hudyo sa Kanya bilang Mesiyas. Di ba? Ang pagkakaintindi ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus bilang Mesiyas, He will be like a regal king, di ba? Or a knight in shining armor maybe, na gagapi, tatalunin lahat ng kaaway, parang like a warrior. Parang ganun yung kanilang idea ng Messiah, malakas, makapangyarihan, katatakutan. Pero nagkamali sila. Dahil ang dumating ay isang Lamb of God, parang isang maamong tupa, nasilang sa isang sabsaban at nakisama sa lahat. Ganon din, ibang klasing hari itong ating hari. Hindi siya yung hari na kailangan lagi kang nagbabaw sa Kanya. Di ba? Hindi siya yung hari na utos ng utos lang, na itinuturing ang bawat isa na mababa. Ang hari natin, tinuturing tayo ayon sa Kanya, sa Panginoon Kristo bilang kaibigan. You are my friends, di ba? At ang haring ito ay nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin. At sa Ebanghelyo natin, ang hari ay yung handang tumulong sa kapwa. It's very relevant today, lalo na ngayon. Kung titingnan natin yung ating mga namumuno, di ba? Ano ba yung kanilang pinagkakaabalahan? Ang larawan na pinakikita ng Panginoon dito ay halos lahat ng pangangailangan ng Kanyang nasasakupan ay Kanyang tinutugunan. Dinadalaw pang nagkasakit at saka nabilanggo, pinakakain ng nagugutom, binibigyan ng pamatid uhaw ang nauuhaw. In other words, kalinga, naganap ang ibinibigay. Kasi nakalulungkot kung titingnan natin ngayon, iniintindi pa nila yung kanilang mga sariling mga interes. Kesyo dilaw, kesyo pula, di ba? Kesyo ganitong partido at ganong partido. Ang daming namamatay, ang daming nangangailangan ng tulong, nag-aaway pa, pinag-aawayan pa kung sino ang dapat mabigyan ng credit. Di ba nakakalungkot? Nakakalungkot kapag ikaw yung ikaw yung nangangailangan, pagkatapos yung inaasahan mo na tutulong, iba yung kanyang nasa isipan. Hindi urgent. It's not urgent. Kasi buhay na buhay sa atin, nakakalungkot ulit, yung ating katwiran na kayo-kayo, tayo-tayo, kami-kami, sila-sila, at worse, ako-ako. Di ba? Yung ganong kaisipan. Maybe it's because we are separated by regions, but it's not a reason. Hindi dahilan, kung ikaw ay Bisaya o taga Mindanao, taga Visayas, taga Luzon. Bakit galit na galit ang, minsan may galit na galit sa tawag nga Imperial Manila. Galit na galit ang mga taga-ibang lugar. Hindi naman lahat. Pero ganun din, minamata naman yung ibang lugar. We're so obsessed with our divisions that we forget how to care for each other. Na dapat, di ba, sabi nga ng Panginoon, wala tayong dapat na dahilan para tayo magkanya-kanya. May kanta nga, di ba? Gentile or Jew, woman or man, wala dapat. Hindi dapat sinisino.
kay lalaki ba babae, mayaman, mahirap, ang pagtulong ay hindi naninino. Kaya nga yung huling sulat ni maganda yung huling sulat ni Pope Francis, yung Fratelli Tutti. At ang kanyang pinagkunan ng kanyang paggawa ng kanyang sulat ay yung paninindigan ni San Francisco ng Assisi. Kung meron mang isang makakatulong sa atin para magkaisa, kung ating makukuha, maintindihan at matatanggap ang paraan ni San Francisco ng Assisi. Kay San Francisco, lahat kaugnay. Yeah? Kaya nga, brother, sun, sister, moon, even the sun and the moon, ginawa niyang kapatid. Hindi lang kapatid sa kanya yung kapwa-tao. Hindi lang mahalaga sa kanya ang kapwa-tao na nilalang ng Diyos. Mahalaga din sa kanya ang halaman, mahalaga sa kanya ang hayop, mahalaga sa kanya ang kalawakan. Mahalaga lahat dahil para sa kanya, lahat nilalang ng Diyos. At dapat, nagtutulungan, nagmamalasakitan. We cannot but care for each other. But if we begin, to divide, reject, discriminate, hindi yan ang plano ng Diyos. At hindi tayo sumusunod sa ating hari. Kaya yan ang yan ang tawag sa atin na unahin muna natin bago ang ating mga pagkakaiba, unahin natin yung ating pagkakaisa. Unahin natin yung ating pagkakapareho. Unahin natin yung ating pagkakaunawaan. And if we do that, we will not even arrive at our differences. Yes. Kung unahin natin yung ating pagkakaunawaan, where do we agree? Then that's where we start. We will not even get to the point of disagreeing. I'll give you one personal experience. Ewan ko kung nakikinig yung mga kamag-anak ko. Alam niyo, atin lang. Pari na ako. Nagkaroon ako ng kapatid na umiba ng sekta. Oho. Nagmiyembro siya ng Baptist. Dahil nga, siguro katulad ng iba, naghahanap siya ng tamang relihiyon para sa kanya. Whenever we see each other, pag Pasko, pag umuwi ako sa amin, ganyan. Yung mga Baptist, sila sa Biblia eh. And he would always ask me questions. And may tendency to challenge. Kasi nga masigasig. Alam niyo yung ginawa ko? Sabi ko, Brad, huwag muna natin pag-usapan yung pagkakaiba ng reliyon natin. Anyway, pareho naman tayo ng Biblia. Tingnan muna natin yung nagkakasundo tayo. Ano bang sinasabi ni Jesus na pareho tayo ng paniniwala? That's how I related with Him. Kaya hindi kami nag-aaway. Kami nag-aaway kailanman. We always agree and we end up happy in our reflection and in the messages. And you know what happened? Ngayon, Katoliko na rin siya. At siya ay masigasig at mabuting Katoliko. You see, Saint Francis, during the time na kalaban ng Kristiyanong Muslim, nang lalaban, pumunta siya mismo dun sa kampo ng mga Muslim. Katoliko siya. Galit na galit ang mga Muslim sa Katoliko. Pero he went there in order to obtain peace with them. At sinabi niya, hindi ako nagpunta rito dahil sa reliyon. Nandito ako dahil kayo ay kapwa-tao. Kayo ay kapatid. Kaya dapat tayong magkaisa at magsama-sama. He was never touched. And he was welcomed by the Muslims. Kaya alam niyo si San Francisco ng Assisi, bantog hindi lang sa mga Katoliko, kundi sa mga Muslim. You see, kaya naman di ba? Kaya natin bilang tao na magkaisa. Kaya natin bilang tao na magmahalan, magmalasakitan sa isa't isa.
Yan ang gusto ng hari natin para sa atin. Kaya masakit. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na sa mga dapat makinabang. Kung ang mga namumuno mismo ay nag-aaway-away, hindi nagkakaisa dahil lang sa kanilang sariling interes, mga paratang sa isa't isa para sa kanilang sariling kapakanan. Ang hari natin, ng Panginoong Kristo, kung tayo, ikaw ay Kristiyano, walang ganon. Hindi siya ganon. Ang kanyang laging nasa isip, ang ating kapakanan, ang ating kaginhawahan, at lalong-lalo na, ang ating kaligtasan. Tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muguli. Makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga makasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao na walang itinatangi. Ating itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maiparating nawa na mga pinuno ng aming simbahan ang paanyaya ni Jesus sa mga tao na mapabilang sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Matularan nawa na mga pinuno ng aming pamahalaan ang Kristong Hari na naglilingkod sa mamamayan, lalong-lalo na sa mga dukha ng buong puso at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maranasan nawa ng mga taong uhaw sa pananampalataya, lumalayo sa Diyos at nawawala ng pag-asa sa buhay, ang paghahari ng Jesus sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Mapanatili nawa naming lahat ang pagkakaisa at pagmamahalan upang patuloy na maghari si Jesus sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Sa katahimikan ay panalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. O Diyos, makapamuhay nawa kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng inyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari, siyang nabubuhay, kapiling mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog naming ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumaganap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahaing lagi sa lahat o paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa pamaghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ng ating Panginoon, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon, maghahari kailanman ng Panginoon sa tanan, pagpapalay ibibigay ng poon sa kanyang bayan upang tanay matiwasay. Komunyon espiritual, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisanyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalan, sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please all kneel for the prayer of the souls of the faithful departed. Lord God, omnipotent, we beseech you by the precious blood which your divine Son Jesus shed in the garden, deliver the souls in purgatory, and especially those that are most forsaken of all, and bring them into your glory, where they may praise and bless you forever. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let the perpetual light shine upon them. From the gates of hell, Deliver their souls, O Lord. may they rest in peace. Amen. O Lord, hear our prayer. And let our cry come to you. O God, The Creator and Redeemer of all the faithful, grant to the souls of your servants and handmaids the remission of all their sins, that through our devout supplications they may obtain the pardon they have always desired, who lives and reigns world without end. Amen. and may the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Please be seated for some announcements. Tumatanggap pa rin tayo ng mga donations in kind para sa mga kapatid nating nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses. Makipag-ugnayan lamang po sa mga kabataan ng ating parokya na nakapwesto sa friendship table sa labas ng simbahan. Sa darating na December 5, Sabado, magkakaroon tayo ng kumpisalang bayan sa ganap na alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, at sa gabi naman ay magkakaroon tayo ng Advent Recollection sa ganap na alas 7:30 ng gabi. Ang ating Recollection Master ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Benny Tuazon. Ang pwedeng dumalo ay limitado lamang. Ito naman ay live stream, kaya sa mga hindi makakadalo, manood na lamang online sa official Facebook page ng ating parokya. Tuloy ang misyon ng simbahan, kaya sa mga nais maging bahagi ng misyon, sumali po tayo sa 2M, 4M project ng simbahan. Samantalahin natin ang magandang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa Diyos at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges at donations. Lumapit lamang po sa mga lingkod natin sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Narito po ang update report ng ating 2M, 4M project. As of November 15, 2022, meron po tayong karagdagang 45 pledges. The total pledges as of now is 198. The total pledges as of November 15 para naman po sa amount is 960,310 pesos. Ang nadagdag po sa total pledges for this week ay 70,090 pesos. Kaya ang total collection po natin for November 15, 2020 is 526,380 pesos. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.